Isang umaga noong dekada 90, napahinto ang takbo ng isang kalsada sa Laguna. May mga tricycle driver at mga taong napatingin dahil may natuklasang hindi pangkaraniwan. Hindi ito banggaan at hindi rin simpleng abala sa daan. Sa tabi ng kalsada, may iniwang ulo ng babae. Wala ang katawan at walang paliwanag kung paano ito napunta roon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga investigador ng NBI at doon nagsimulang lumabas ang detalye ng isang krimeng yayanig sa buong bansa. Dito nagsimula ang kasong mas nakilala bilang Chop Chop Lady Case. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring i-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang babaeng pinaghahanap ay si Elsa Castillo. Isa siyang professional na babae na may maayos na trabaho at normal na buhay sa paningin ng marami. Noong 1993, nagtatrabaho siya bilang assistant personnel manager sa isang car distributor company. May asawa si Elsa, pero sa panahong iyon, hiwalay na sila at hindi na maayos ang kanilang relasyon. Sa trabaho, malapit siya sa kanyang manager na isang Amerikanong lalaki na si Stephen Mark Whisenhunt. Si Stephen ay may asawa rin pero ayon sa mga ulat, hiwalay na rin ito sa kanyang asawa noong panahong iyon. Habang tumatagal, naging mas personal ang ugnayan nina Elsa at Stephen. Sa isang opisina kung saan pareho silang may posisyon, mabilis kumalat ang tsismis. May mga bulungan, may mga tingin, at may mga tanong na walang direktang sagot. Upang maiwasan ang gulo at usapan, nagpasya si Elsa na magbitiw sa kanyang trabaho. Pero kahit wala na siya sa opisina, nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Dito na nagsimulang maging komplikado ang lahat. Setyembre 23, 1993, bandang alas 8:30 ng umaga. Inutusan ni Stephen ang kanyang driver na si Demetrio Ravelo, na kilala bilang Rio, na sunduin si Elsa. Mula sa kondominium ni Stephen sa Green Hills, bumiyahe si Rio papunta sa bahay ng mga magulang ni Elsa sa Blumentritt, Maynila. Bandang alas 10:30, dumating siya at nakita si Elsa na nakatayo sa kanto. Nakasuot siya ng violet na blouse na may disenyo ng bulaklak at may dalang 3 bag. Isang paper bag, isang violet na handbag at isang makapal na brown leather bag. Matapos siyang sunduin, dinala siya ni Rio sa kondominium ni Stephen. Lumipas ang ilang oras na walang kakaiba. Bandang alas 2 ng hapon, nakiusap si Elsa kay Rio na ihatid siya sa opisina sa Mandaluyong upang ibigay ang paper bag sa dati niyang katrabaho. Pagkatapos nito, bumalik si Rio sa kondominium. Sinabihan siya ni Stephen na huwag muna umalis dahil siya raw ang maghahatid kay Elsa pauwi bandang alas 10 ng gabi. Dumating ang alas 10 ng gabi pero hindi lumabas si Elsa sa kwarto. Tahimik ang buong unit at wala ring paliwanag si Stephen. Dahil wala nang ibang utos, nagpaalam si Rio sa kasambahay na si Lucy at umuwi na lamang. Kinabukasan, Setyembre 24, bumalik si Rio sa trabaho tulad ng dati. Bandang tanghali, tinanong siya ni Lucy kung may nakita ba siyang nawawalang kutsilyo sa kusina. Narinig ito ni Stephen at agad niyang sinabi na nasa kwarto niya ang kutsilyo. Pumasok siya sa loob, kinuha ito at ibinigay kay Lucy. Sa oras na iyon, walang nagbigay ng kahulugan sa pangyayaring iyon. Lumipas pa ang araw at inutusan si Rio na bumili ng sigarilyo. Pagsapit ng hapon, pinauwi na siya ni Stephen ng mas maaga. Setyembre 25, bumalik ulit si Rio sa kondominium. Dahil araw ng sahod, humingi siya ng permiso na dumaan muna sa opisina. Doon may isang empleyado na nagtanong kung nandoon pa ba si Elsa sa kondominium. Kahit hindi na niya ito nakita mula noong unang araw, sinabi niyang nandoon pa rin. Binigyan siya ng ilang itim na garbage bag na sinabing para kay Elsa. Pagbalik niya sa kondominium, ibinigay niya ang mga bag kay Stephen. Sinabi nitong para raw kay Elsa ang mga iyon. Pagkatapos nito, inutusan siya ni Stephen na ihatid si Lucy sa Cubao, umuwi, mag-impake ng gamit at maghanda para bumiyahe papuntang Bagak, Bataan, kung saan may rest house si Stephen. Sa puntong ito, wala pang kumpirmadong krimen, wala pang natatagpo ang katawan.
Pero may isang babae na hindi na nakita, may mga kilos na hindi maipaliwanag, at may katahimikan na unti-unting nagiging mabigat. Ang tanong ngayon, ano talaga ang nangyari kay Elsa Castillo sa loob ng condominium na iyon? Pagbalik nila sa condominium, nanatili muna si Rio sa quarters ng mga kasambahay. Naupo siya roon at nanood ng telebisyon habang hinihintay ang susunod na utos ng kanyang amo. Tahimik ang paligid at walang senyales na may mangyayaring kakaiba. Makalipas ang ilang sandali, biglang pumasok si Stephen sa silid. Umupo siya sa tapat ni Rio at may tanong na agad na ibinato. Tinanong niya kung hanggang kailan pa raw nais ni Rio na magtrabaho sa kanya. Sumagot si Rio ng diretso at sinabi na magtatrabaho siya hanggat kaya niya dahil buo ang tiwala niya sa kanyang amo. Sa puntong iyon, biglang bumagsak ang emosyon ni Stephen. Ayon kay Rio, umiyak ito at niyakap pa siya. Pagkatapos, sinabi ni Stephen na may mabigat daw siyang problema. Nababahala si Rio, kaya agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Doon sinabi ni Stephen na patay na raw si Elsa. Gulat na gulat si Rio at tinanong kung bakit niya ito pinatay. Mariing itinanggi ni Stephen ang pagpatay at sinabing namatay lamang daw si Elsa habang natutulog. Sinubukan ni Rio na magbigay ng payo. Sinabi niya na mas mabuting ipa-autopsy ang katawan ni Elsa para malinaw ang nangyari at hindi siya mapagbintangan. Pero doon na umamin si Stephen na naputol na niya ang ulo ni Elsa. Lalong natakot si Rio nang tanungin pa siya ni Stephen kung gusto niyang makita ang bangkay. Tumanggi si Rio at hindi na nagtanong pa. Matapos nito, dinala ni Rio si Stephen sa isang mall sa Green Hills. Doon bumili si Stephen ng malaking maleta na kulay itim at kulay abo na may zipper. Napansin ni Rio na pula ang mga mata ng kanyang amo na parang matagal itong umiyak. Pagbalik nila sa condominium, inutusan si Rio na balutin ang mga bahagi ng katawan ni Elsa gamit ang mga itim na garbage bag. Nang pumasok si Rio sa banyo, nakita niya ang mga naputol na kamay, paa, katawan at ulo ni Elsa. Hawak niya ang buhok ng ulo at nakita niya ang mukha ni Elsa sa mismong sandaling iyon. Inilagay nila ang mga bahagi ng katawan sa 3 garbage bag at isinakay sa trunk ng sasakyan. Bandang 2:00 ng hapon, umalis sila sa condominium. Si Stephen ay nakaupo sa tabi ni Rio. Sinabi ni Stephen na pupunta raw sila sa Tagaytay at Batangas. Ngunit habang nasa South Luzon Expressway na sila at malapit na sa Santa Rosa, Laguna, inutusan ni Stephen na huminto ang sasakyan. Inilabas ni Rio ang maleta na may lamang mga garbage bag at iniwan ang mga ito sa gilid ng kalsada. Pagkatapos nito, sinabi ni Stephen na magtutuloy na sila papuntang Bataan. Mula Lex, dumaan sila sa EDSA at North Luzon Expressway. Huminto sila para magpagasolina at nagpatuloy hanggang makarating sa Bagak, Bataan. Sa biyahe, huminto pa sila ng ilang beses para itapon ang mga gamit ni Elsa. Ang kanyang violet na bag ay itinapon sa Pilar, Bataan, habang ang iba pang damit ay iniwan sa hangganan ng Bagacs. Dumating sila sa bahay ng pamilya Wisenhunt bandang hating gabi. Hindi nakatulog si Rio dahil sa takot na baka siya na ang susunod na mapahamak. Kinabukasan ng umaga, inutusan siya ni Stephen na linisin ang trunk ng sasakyan upang mawala ang amoy. Bandang tanghali, bumalik sila ng Maynila. Pagsapit sa EDSA, humingi ng permiso si Rio na bumaba na at umuwi. Sinabihan siya ni Stephen na magbakasyon muna at binigyan siya ng pera. Pagdating sa bahay, hindi mapakali si Rio at agad niyang ikinuwento ang lahat sa kanyang asawa. Dahil sa takot at pag-aalala, hinikayat siya ng kanyang asawa na humingi ng tulong sa isang kaibigang prosecutor. Ilang araw matapos ang pangyayari, nagtungo sila sa Department of Justice at kalaunan ay dinala sa NBI. Sa una, hindi agad naniwala ang mga ahente. Ngunit nang sundan nila ang rutang sinabi ni Rio, doon nila natagpuan ang mga labi ni Elsa sa Santa Rosa, Laguna. Mula roon, tuluyan nang nabuksan ang kaso na matagal nang nagtatago sa katahimikan. Matapos matagpuan ang mga bahagi ng katawan, nagpatuloy ang paghahanap ng ebidensya. Na-recover ng mga autoridad ang violet na bag ni Elsa, isang brown na sandals, at ilan pa niyang damit na itinapon sa magkakaibang lugar. Unti-unting nabuo ang kabuuang larawan ng krimen. Makalipas ang ilang linggo,
formal lang sinampahan ng kasong murder si Stephen Mark Weisenhunt sa Pasig Regional Trial Court. Lumabas sa resulta ng autopsy na namatay si Elsa Santos Castillo dahil sa maraming saksak sa dibdib at tiyan. Bagamat na-recover ang kanyang ulo, kamay, paa, at iba pang bahagi ng katawan, may mga bahagi pa ring nawawala. Hindi na natagpuan ang kanyang mga tuhod at pati ang kanyang pribadong bahagi. Mas lalong naging mabigat ang kaso dahil sa detalyang ito. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, mariing itinanggi ni Stephen ang paratang. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Elsa at nagsisinungaling lang daw si Rio. Ikinuwento ni Stephen ang sarili niyang bersyon ng mga pangyayari. Sinabi niya na noong Setyembre 23, hindi niya ipinakuha si Elsa at nanatili lang siya sa kanyang kondominium dahil hindi raw siya maganda ang pakiramdam. Kinabukasan, iginiit niyang hindi niya nakita si Rio at wala raw silang naging pag-uusap. Ayon pa kay Stephen, noong Setyembre 25 lamang siya bumuti ang pakiramdam kaya inanyayahan niya si Rio na sumama sa kanya papuntang Bataan. Sinabi niyang umalis sila sa kondominium bandang 1:00 hanggang 1:30 ng hapon. Pagdating sa bahay sa Bataan, dumiretso raw siya sa kusina at nakita siya ng kanyang mga magulang at lola. Pinatunayan din ito ng kanyang ina na nagsabing dumating ang kanyang anak sa beach house bandang 5:00 ng hapon. Ito ay salungat sa sinabi ni Rio na hating gabi na sila dumating. Dagdag pa ni Stephen, kinaumagahan ay nakita raw siya ng kanyang ina bandang 7:00 o 7:30 ng umaga na bihis pang beach. Ipinaliwanag din niya ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Ayon sa kanya, nasugatan siya habang nagja-jet ski dahil sa malalakas na alon at ang iba naman ay dahil sa pagdulas sa hagdan. Sinabi rin niya na nalaman lamang niya ang pagkamatay ni Elsa nang puntahan siya ng mga ahente ng NBI sa kanyang opisina noong Setyembre 28. Ipinunto ni Stephen na wala raw siyang dahilan para patayin si Elsa dahil mahal niya ito. Bilang depensa, nagpakita siya ng mga liham na umano ay natanggap niya bago mamatay si Elsa. Ang mga liham ay may banta at babala at ayon kay Stephen, sinabi raw sa kanya ni Elsa na ang mga ito ay galing sa kanyang asawa. Maging ang tiyahin ni Stephen ay tumestigo rin at sinabing pumunta siya sa condominium noong Setyembre 23 ngunit wala raw siyang nakitang tao sa kwarto o sa banyo. Sa kabila ng mga pahayag na ito, mas pinaniwalaan ng korte ang salaysay ni Rio. Ayon sa desisyon, ang kanyang mga sinabi ay tugma sa mga pisikal na ebidensya. Ang dugo na natagpuan sa condominium at sa trunk ng sasakyan ay tumugma sa dugo ni Elsa. Maging ang detalye tungkol sa nawawalang kutsilyo sa kusina ay napatunayang totoo. Isa rin sa binigyang bigat ng korte ay ang agarang paglapit ni Rio sa mga awtoridad matapos ang pangyayari. Noong Enero 1996, mahigit 2 taon matapos ang krimen, hinatulan si Stephen Weisenhunt ng guilty sa kasong murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Inutusan din siyang magbayad ng 3 milyong piso bilang danyos sa pamilya ni Elsa. Makalipas ang ilang taon, dinagdagan pa ito ng Korte Suprema ng iba't ibang bayarin bilang kabayaran sa pinsalang nagawa. Noong Disyembre 27, 2012, pinalaya si Stephen matapos ang halos 19 na taon sa bilangguan dahil sa Good Conduct Allowance. Makalipas ang 2 buwan, siya ay dineport pabalik sa Estados Unidos at tuluyang pinagbawalang makabalik sa Pilipinas. Ang nangyari kay Elsa ay nanatiling sugat sa alaala ng marami. Isang kwento ng tiwala, pagtataksil, at karahasang hindi kailanman dapat mangyari.